Okay. Ma'am, that's interesting. Anong wording niyan, Ed? Mukhang... Ano yung wording niyan, Ed? Basahin ko lang po, ma'am, if you don't mind. Section 25 of Article 6, the Congress may not increase the appropriations. Ma'am, plural po eh. The appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall be prescribed by law. Yun po. I don't know if that has any bearing, pero it says appropriations po eh. So it's several items. Opo, ang sinasabi po natin doon sa appropriations, yun po yung agency-specific na appropriations. So yun po yung mga binubuo po yung appropriations na yun ng 3 klase. Yung pong mga nasa bawat ahensya. So tawag po natin doon, yung po yung agency-specific budget or appropriation. And then yung pong mga special purpose funds, mga kasama din po yan sa general appro natin. And then yun din pong automatic appropriations natin. So tatlo po yung nakapaloob sa 6.3. Opo. Most parts of the country will be experiencing a rainy New Year's Eve. Pag-asa reported that the Intertropical Convergence Zone will cause rains in Visayas, Mindanao, Palawan Province, and Bicol region. Meanwhile, the shear line will trigger rains in northern Luzon. The northeast monsoon will also bring weak rains in extreme northern Luzon. Now, no low-pressure area is being monitored in and outside of the Philippine Area of Responsibility. So far, the country had 18 storms this year. Meantime, the National Police logs 15 incidents of indiscriminate firing ahead of New Year. PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo said they have arrested 10 people and seized 9 firearms. Among those apprehended are a security guard, an employee of the Bureau of Corrections, and a police officer. The PNP also recorded 4 stray bullet cases, 3 of which occurred in Metro Manila and 1 in Zamboanga del Sur. Meantime, the Bureau of Corrections, or Bucor, has released over 100 persons deprived of liberty from the New Bilibid prison in Muntinlupa before New Year. Some of them were released after completing their sentence, while some garnered enough good conduct time allowance. Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. said over 7,000 PDLs were released this year. He also vowed to newly released PDLs that the government will assist them in finding new jobs. Yung reintegration program, hindi lang DOLE, DOH, DSWD, TESDA, and other government agencies na pwedeng tumulong para mabigyan sila ng bagong hanap buhay. The Manila City Jail has opened a one-stop shop for persons deprived of liberty. Dito pwedeng magpagupit, magpamasahe at mag-food trip sa abot kayang halaga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. New Year, new look. Yan ang peg ng iba. Pero kung mahigpit ang budget, may alam akong perfect place na nagbibigay ng quality service. Ang catch, nasa loob yan ng kulungan. Magandang disenyo, air-conditioned, at kumpleto ang gamit. Sino mag-aakala na ang barberia/massage parlor na ito ay nasa loob ng kulungan? Ang mga barbero at masahista, mga persons deprived of liberty o inmates. Sa tabi nito, may tailoring shop, bakery at kainan pa. Ito ang one-stop shop na binuksan ng Manila City Jail. Lahat po ng mga barbero dito, yung barbero, nasa yung barbero. Mga barbero po natin, ayan po, yung mga mananahe. Palatandaan daw ito ng rehabilitasyon at kalakasan ng mga nakapiit. Sa pamamagitan nito, nakakapaghanap buhay sila at nare-relax din kahit nakakulong pa. Aga pa lang po habang nandito sila, na-engage na sila sa ganitong klase ng paghahanap buhay para maipang-suporta po doon sa kanilang pamilya. Dahil karamihan po sa kanila, padre de pamilya na may naiwanang pamilya po sa malayang lipunan po. Hindi lang PDLs at BJMP personnel ang pwedeng maging customer.
Bukas ang one-stop shop sa lahat maging sa mga dalaw at outsiders. Basta siguruhing susunod sa mga panuntunan ng kulungan. Willing naman. Wala naman masama kung ano. Hindi ka natatakot? Hindi. Skills naman ang nag-uusapan dyan. Hindi naman yung tao. Hindi maiiwasang matakot ng ilan, lalo na kung hindi sanay dumalaw sa loob ng piitan. Pero wala raw dapat ikabahala dahil bantay sarado ng mga jail officers ang lugar. At dumaan sa puspusang assessment at training ang mga PDLs na tumatao rito. Pero paalala ni Warden. Pero ito po ay may bayad sa reasonabling presyo po para po kumita po yung po mga persons deprived of liberty natin dito po sa Manila City Jail. Siyempre, buena mano muna ang mga kapwa inmate. Yung mga points niya po, tama po. Kasi graduate din po ako ng test na yun. Kasi yung mentolated na. Dapat din mentolated. Okay lang po, pulitin naman po ang pagkakagawa dito. Saka malinis, aircon, saka relax ang pakiramdam. Sulit po ang bayad. Sulit na sulit po. Mababait pa ang mga barbero. Mas mababa ang presyo ng mga serbisyo sa one-stop shop ng Manila City Jail kumpara sa labas. Kaya kung gustong makatipid at mas malaman kung ano ba ang buhay sa loob ng piitan, bukas para sa lahat ang kanilang kulungan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. And those are the top stories of the hour on this last day of 2024. Have a happy new year. I'm Pauline Berzosa. We are One News.